Hello po, magandang hapon. Magkwentuhan na po tayo sa ngayon habang wala pa yung bagyo. Kasi 'di ba, yung bagyong Aghon papunta na daw dito sa Bicol. Pero as of now, matahimik siya, kalmado. Walang hangin, walang ulan. Hindi ko alam kung anong oras darating yung bagyo Sabi baka maglandfall dito sa Albay. Ako, at lumalakas pati. Palagay ko mga bandang gabi o madaling araw. Anyway, bahala na. Kumbaga ganun talaga. Tsaka dito sa Albay, sanay na tayo sa bagyo. Sanay tayo sa kalamidad. Mga kaibigan, mga kababayan, ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ay yung ewan ko kung napanood ninyo, doon po ito sa reaction ko po doon sa vlog ni Attorney Libayan. Na doon sa vlog niya, nagkwento po siya na bumiyahe siya, napadaan daw siya sa Tarlac, may mga kakilala, may mga kamag-anak siya doon. Di syempre, nadaan siya ng Tarlac, na usapan nila ng kanyang mga kaibigang lawyers, syempre, yung mainit na topic sa ngayon, sa buong Pilipinas, itong tungkol sa Banban Mayor na si Alice Guo, na ayon kay Attorney Libayan, ayon din sa kanyang mga nakausap sa Tarlac, ay ito daw na si Alice Guo, ang pamilya nito, ay talagang super yaman. Talagang mayayaman at hindi daw ito mga Pilipino. Totoong purong Chinese daw ang pamilya nito. Purong pamilya, ang pamilya, ang mag-asawa, ang magulang ni Alice Guo ay purong Chinese. At itong si Alice Guo ay purong Chinese dahil nga ang magulang niya ay kapwa Chinese. So, hindi wala pong katotohanan yung kinukwento niya na yung nanay niya ay Pilipina. Now, nagulat nga ako dito sa kwentong ito ni Attorney Libayan kasi mayroong similarity doon sa lumalaganap na kwento at yung naririnig natin dyan sa hearing sa Senado, pero mayroong mga contradictions, marami. Iyon nga po na ito according doon sa mga kakilala, mga kaibigan ni Attorney Libayan dyan sa Tarlac, na itong Alice Guo ay talagang kilala. So hindi totoo na hindi ito kilala na nagtumakbo ng mayor na biglang sumulpot. Talagang kilala daw ang pamilya nito dyan sa Tarlac, na ang mga ito ay talagang mayayaman, maraming negosyo, at itong piggery business ay isa lang sa mga negosyo nila. At talagang mayayaman daw ang mga ito. At itong Alice Guo, nakita daw ito ng mga taga-Tarlac, idinala dyan ng magulang from China, ay teenager na. Ibig sabihin, 12, 14 years old, na according nga po doon sa Kapitan del Barrio, sa barangay chairman ng barangay na ni Alice Guo, kung saan nandoon yung kanilang piggery, doon sa, Virgen de los Remedios. Yung barangay chairman doon, nagkwento na nakikita, kilala niya yung Alice Guo, nakikita niya ito nung teenager ito, na nagpupunta-punta daw sa kanyang barangay para magpaalam kung ano. Ibig sabihin, talagang yung kapitan mismo nila, nagpapatunay na nakilala niya itong Alice Guo nung teenager. Hindi niya nakita nung bata pa, maliit, before na nag-teenager, which is mag-corroborate din naman doon sa kwento ni Alice Guo na hindi lang itong piggery farm
sa Barangay Virgen de los Remedios ang kanilang property, kundi may iba pang lugar. Sa ibang lugar siya ipinanganak. Mayroon pa sila sa Marilao, Bulacan. Ibig sabihin, parang palipat-lipat sila. Ngayon, ayon nga po dun sa kwento ni Atty. Libayan, na kwento sa kanya ng mga kaibigan niya sa Tarlac, na marami talagang negosyo itong pamilya ni Guo. Na isa doon sa mga kaibigan niyang lawyers, siya nga po na parang nagiging lawyer din. Nagkaroon siya ng tinrabaho doon sa legal papers nitong negosyo ng mga Guo. Pero ang isang malaking contradiction po, kung pagbabasihan natin yung kwento ng mga kaibigan ni attorney, ay itong Alice Guo, ang magulang nito ng Alice Guo, ay kapwa purong Chinese. Entonces, itong si Alice Guo ay puro ding Chinese, hindi Pilipino. Ayon sa kanyang kinukwento na ang nanay niya ay Pilipina. Okay? At ang mga ito galing China, nagpunta rito sa Pilipinas para magnegosyo. At yung kwento daw, ayon sa mga kaibigan ni attorney, yung tungkol sa pagiging sa hinala ng maraming Pilipino na baka ito ay Chinese spy, wala daw ganon. Well, alam niyo, tayo naman kasi hindi tayo pwede magsalita na oo, spy, kasi wala pang pruweba. At itong mga kaibigan na ito ni attorney, siguro wala nga silang alam. At hindi sila critical thinker na kung ano yung nakikita nila, yun lang. Kung anong gustong paniwalaan, yun lang. Dapat kasi po sa ganitong sitwasyon, kailangan paandarin natin ang utak natin. Hindi raw ito, wala daw katotohanan yung kesyo infiltrator, walang katotohanan yung pagiging spy, yung pagkaka-involved sa Pogo business. Well, yung tungkol sa Pogo business, maaari nga naman na ang Pogo business po kasi, nag-umpisa lang naman ito nung presidency ni Rodrigo Duterte, di ba? And that time, dalaga, malaki na itong si Alice Guo. Doon lang naman niya nag-umpisa yung mga pogo-pogo na yan. Panahon ni Duterte. At kailan lang yon. At since ito ngang mga pamilya Guo na mga negosyante, siyempre, negosyo, nakita magandang klaseng, magandang negosyo, makikita, kaya pinatulan ang pogo. Kaya lang, sa ngayon, kumbaga, idinideny na maniwala ka na hindi po kapanipaniwala na hindi na siya connected. Kasi, sa isang negosyante, bakit mo bibitawan ng isang negosyo na malakas kumita? At saka, yung mga dokumento, mga electric bills, kung ano-ano mga papel, nakapangalan sa kanya. So, paano sasabihin na hindi? Ngayon, ang malaking tanong po kasi, kung magbabasihan natin yung kwento ni Atty. Libayan na kwento sa kanya ng mga taga-Tarlac na kaibigan niya, na itong si Alice Guo ay dumating dito sa Pilipinas, teenager na. At ang mga magulang nito ay purong mga Chinese. Therefore, itong si Alice Guo ay Chinese din. Kaya wala siyang karapatan na tumakbo bilang mayor. Sana po doon tayo mag-focus. At ang malaking tanong po kasi, ayon pa rin sa kwento ni Atty. Libayan, na kwento sa kanya ng mga kaibigan niya, kaya daw ito si Alice Guo
pinapag-apply ng Filipino citizenship ay para makabili sila ng mga ekta-itaryang lupa. Dahil nga, hindi pwedeng makabili ng lupa ang mga foreigner. Ang pwede lang bumili ng kalupaan ay Pilipino. Kaya, yun daw ang naging rason kung bakit ginawa nila ng paraan na maging Filipino citizen itong si Alice Guo. Para siya. Kaya yung mga nabiling mga lupa ay nasa pangalan ni Alice Guo. So, ang tanong po, itong Alice Guo, dito sa naririnig natin sa Senate hearing, bakit niya sinasabi na siya ay Pilipino? Na siya ay dito ipinanganak? Na siya ay Pilipino, ang nanay niya ay Pilipina, pero ang tatay niya, paiba-iba ang kwento niya. Nung una, Chinese, tapos naging Pilipino, tapos na ngayon naman inamin niya na Chinese talaga. Pero yung nanay niya, Pilipina. At siya daw, ay Pilipino. Na ang kanyang passport ay Philippine passport. Bakit kailangang magsinungaling? Na alam naman pala dyan sa Tarlac na sila ay talagang mga mayayamang negosyante, nagpunta sila dito para magnegosyo at kaya siya pinagawan ng Filipino citizenship, Filipino birth certificate, nang sa ganon ay makabili sila ng lupa. Tapos ngayon magdadrama. Mga drama na nabubuking naman. Kagaya ng kwento ng tungkol sa nanay. Kesyo nanay niya, Pilipina. Na wala namang record yung pangalan ng nanay niya na sinabi niya, walang makitang record sa sa statistics office. Walang record. Ibig sabihin, gawa-gawa, kasinungalingan. Ngayon, mga kababayan, ang nakapagtataka, ang malaking question, sino ang may gawa ng birth certificate? Dahil according pa rin sa mga kaibigan ni Atty. Libayan, binili daw. Binili yung birth certificate or binayaran, nagbayad para lang magkaroon ng birth certificate, which is hindi po katakataka dahil ang mga ganito pong gawain ay very rampant dito sa Pilipinas. Kahit ano na lang na dokumento, legal documents na gagawa. Ano ba yung negosyo dyan sa rekto, di ba? Mga diploma, mga birth certificate, you name it. Lahat nagagawa. So, hindi kaya sa rekto lang gawa itong birth certificate nito ni Alice Guo? Or, sana po itong mga nag-iimbestiga natin ng mga opisyal, mga senado, kailangan po huwag itong tigilan. Kailangan dapat mailantad ang totoong pagkatao nitong Alice Guo na ito. Dahil kung siya po ay isang Chinese na puro, wala po siyang karapatan na tumakbo ng government office. Wala siyang karapatan. Ito po ay napakadelikado para sa atin. Ngayon, yung tungkol naman doon sa hindi naman, wala daw katotohanan, yung bintang na itong si Alice Guo ay isang spy. Ako po ay hindi naniniwala. Dahil, alam nyo, ang mga Chinese, alam natin na mga ano yan mga kuripot yan. Magagaling yan magtipid. Bakit? Ang dami-dami nilang mga sasakyan na mamahalin. Para saan yun? Nandiyan lang naman sila sa probinsya nakatira.
Tapos mayroon pang bonggang-bongga na helicopter. At yung kinukwento ni Alice Guo na binibigyan siya ng tatay niya ng pera, na hindi basta pera, no? 500,000 pesos, 1 million pesos. Bakit siya binibigyan? Allowance? Living allowance? Saan dinala ang pera? Anong pinaggamitan? Hindi kaya yung nagbibigay ng pera na sinasabi niyang tatay niya, hindi kaya yon yung Communist Party na reward sa kanya or pasweldo sa kanya bilang spy? Sobrang bongga ang kanyang pamumuhay, tapos sasabihin, simpleng tao. Simple lang daw siya. At doon sa vlog niya, kumakain daw siya ng paborito niyang breakfast, tuyo. Come on. Come on. Itataya ko ang ipupusta ko. Ano ipupusta ko kaya? Wala akong maipupusta eh. Hindi yan kumakain ng tuyo. Maniwala ka dyan. Drama lang yan. Puro drama. Doon lang po na, bakit hindi na lang, alam nyo, kung nagsabi na lang ng totoo na yung katotohanan na ang magulang niya ay purong Chinese pareho, na wala siyang nanay na Pilipina, na pumunta sila dito sa Pilipinas para magnegosyo, na kaya sila tumatakas sa China dahil sa China ay komunistang bansa, walang freedom, walang liberty, kaya dito sila gusto sa Pilipinas dahil dito democratic. Mas madaling unawain. At pwede namang, kung gusto nila ng citizenship, di ba pwede naman yung naturalized? Depende sa kung gaano katagal. At di ba may proseso yon? Kung gusto mo maging Filipino citizen, hindi sa pagsisinungaling na kesyo-kesyo ganito kung ano-ano mga kadramahan. Kasi pwede ka namang mag-apply ng Filipino citizenship kahit na ikaw ay purong foreigner. Tingnan mo yung Canadian, yung American na gustong maging Filipino citizen, naging Filipino citizen sila legal na paraan. Hindi ganyan sa mga drama-drama. Mas nakakaduda tuloy yung mga ganitong klaseng pagdadrama. At kung sakali man po, kung ang birth certificate nito ni Alice Guo, kung hindi man ito gawa sa rekto, kung ito ay talagang gawa dyan sa PSA, dyan sa Tarlac, alam nyo, kailangang halughugin kung sino ang may gawa nito, kung sino ang nagbigay, kung sino ang pumirma, kung sino yung nagtanggap ng bayad, dahil binayaran binili daw Alam nyo, sa totoo lang, kailangang imbestigahan din po yung mga tao na na-involve doon sa pag-i-issue ng peking dokumento, ng mga peking birth certificate at mga peking marriage contract ng magulang niya. Hindi lang si Alice Guo. Hindi naman niya ito magagawa ng siya lang. May mga kasabwat sa gobyerno. Di ba? Lalo na dyan sa lokal. Even the COMELEC, PSA, Civil Registry, ang dami kasi niyan dito sa Pilipinas. Alam mo, sa kaswapangan ng ilang mga kababayan natin, mga nagtatrabaho sa mga ganyan, mga government offices, yung mga ganyan na mga nag-i-issue ng mga peking dokumento, nagbebenta ng birth certificate, kailangan na po yung parusahan dahil na ilalagay po nila ang bayan natin sa panganib. Dahil ito very good example, itong kaso ni Alice Guo, dahil sa pag-i-issue
illegal na pag-issue ng illegal na birth certificate, nakatakbo tuloy ng mayor? O kung hindi yan na-expose ngayon, tumaas ng tumaas ang posisyon niya, naging congresswoman niya, naging governor, naging senador, naging presidente. O ano na? Ngayon lang kasi, nabuking. Kaya kailangan po, hindi lang si Alice Guo dapat ang pinipit-pit dyan sa Senado. Kailangan po yung mga nasa ahensya din ng gobyerno na nagsipag kasabwat ni Alice Guo at ng magulang niya. Hindi ba? At sana naman po, mula sa ngayon, medyo ingat po sa pag-i-issue ng, alam mo itong civil registry, talagang napakalaking kapalpakan ng trabaho ng mga ito. Yung paggagawa lang ng mga birth certificate na yan, ng pagre-record ng birth, kami lang na magkakapatid sa pamilya, ang dami po, hindi lang kami. Sa pamilya namin, iba-iba ang petsa. Iba-iba ang spelling. Pangalan ko lang. Iba ang spelling. Mga kapatid ko, iba-iba ang spelling ng apelyido, iba ang spelling ng first name. Sa talagang ginagamit. Palpak po ang mga nandiyan sa civil registry. Dapat po, hindi ba dapat yung mga ganitong dokumento ay maingat ang pagre-record? Nakakaapekto doon sa tao. Kami lang, nagbayad kami ng, yung kapatid ko, dalawang kapatid ko, iba ang spelling doon sa talagang spelling dapat. Yung Z, yung letter Z naging S. Tapos ang ginagamit niya ay sa kanya mga records, sa school records is Z. Dahil yun naman talaga ang spelling nung apelido namin. Manzano. Oh, yeah, Manzano kami. Ngayon, ibang kapatid ko, Manzano, letter S, not hindi Z. O di, nagbayad pa para lang ipakorek? Para lang ipakorek yung wrong entry, yung spelling, na hindi naman kasalanan nitong tao. Ang may kasalanan yung nag-register. O di, ngayon kami pa yung nagbayad. Ang daming kapalpakan. Siguro po, government, siguro panahon na para bigyan naman yun ng parusa yung mga yan na nagkakakumit ng mga pagkakamaling ganyan. Ang daming mga depekto sa mga dokumento. Okay, lumayo na naman ako. Na ito pong kaso na ito ni Alice Guo, na si Alice Guo lang ang iniimbestigahan. Marami pong mga sanga-sanga ito, mga nakakabit-kabit na yung mga tumulong, mga kasabwat. Hindi pa dapat pati sila? Dahil sila ang tumulong, sila ang nakagawa ng paraan para makamit nitong Alice Guo yung gusto nila. Di ba mga kababayan? Naku, ang haba na nito, baka tigilin ko na po kasi baka biglang mag-brown out na naman habang may kuryente pa, maipost ko na to eh. Okay, hanggang dito lang. Yun lang po ang gusto kong ikwento sa inyo. Panoorin nyo na lang po yung vlog ni Atty. Libayan at marinig nyo po sa kanya. Yun po lang ang reaction ko. Okay, hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong kababayan, Sultana de Manila. Na nagpapaalala sa inyo na ipaglaban ang sariling bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Salamat po sa inyong panunood at magkita-kita po tayong muli. Peace.